Draw me close to you. Never let me go. Lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire, no one else will do. 'Cause nothing else could take your place. To feel the warmth of your embrace, help me find a way, bring me back to you. You're all I want. You're all I am needed. You're all I want. Help me know you are near. Draw me close to you. Never let me go. Lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire, no one else will do. 'Cause nothing else could take your place. To feel the warmth of your embrace, help me find a way, bring me back to you. You're all I want. You're all I am
Tayo po'y manalangin. Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, may gawa ng langit at lupa. Kami po muli, Panginoon, ay sumasamba at sumasampalataya sa iyong pangalan, Panginoon. Nawa po ay maitaas ka namin ngayong umagang ito, Panginoon, sa aming pagsamba. Sa iyo lamang ang purihan, Panginoon, sa iyo lamang ang kadakilaan, Lord God. Panginoon, humihingi po kami ng kapatawaran, Panginoon, sa aming mga kasalanang nagawa, O Lord God, sa mga nakalipas na araw, Lord God, sa mga gawang kasalanang sinadya, O Lord God, sa mga hindi sinadya namin kasalanan, Panginoon. Sa mga pagkakulang namin, Panginoon, sa pag-aaral ng iyong salita, at sa paggawa ng mabuti, O Lord God, sa aming kapwa. Bibigyan ko po kayo ng konting oras, Lord, sa araw na ito na humingi tayo ng tawad sa ating Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Lord God. Patuloy kaming lumalapit sa iyo at humihingi ng kapatawaran, Panginoon, sa aming mga kasalanang nagawa, Lord God. Panginoon, dalangin namin ngayong umagang ito, Lord God. Kami po ay samahan mo, Lord God, sa aming pagsamba, sa aming pagdiriwang, Lord God. Through this celebration, Lord God, na kami po ay nag-gather through online, Lord God, at through here, Lord God, sa church. Kami po ay samahan mo, Panginoon, at malugod ka, Lord God, sa aming pagsamba ngayong umagang ito. Ikaw lamang ang maitaas, ikaw lamang ang madakila, Panginoon. I-guide niyo po, Lord God, ang aming pastor na magdi-deliver ng salita mo, Panginoon, at gawin mong matabang lupa ang aming mga pusong tatamnan ng iyong mga salita, Panginoon. At eto nawa, Lord God, din ay ma-share namin sa aming mga family relatives, sa aming mga kaopisina, kaibigan, at lalong-lalo na, Panginoon, sa mga kakilala namin na wala pang personal relationship sa iyo, Panginoon. Panginoon, itinataas din namin sa iyo, Lord God, ang pandemya, Panginoon, na patuloy pa rin na nararanasan ng bawat isa. Panginoon, i-comfort mo po kami. We know, Lord God, na behind this, Panginoon, you do something, Lord God. We know na you allow this to happen, Lord God, for us to be prayerful, for us to trust on to you alone, Panginoon. Kami po, Panginoon, ay nananampalataya at nagtitiwala, Panginoon, na pagagalingin mo ang lahat na nag-positive at kami po, Panginoon, ay proteksyonan mo ng iyong banal na dugo, O Lord God. At sa umagang ito, Panginoon, kami po ay makikinig at mag-aaral ng iyong salita. At kami po, Panginoon, ay sasampalataya sa iyo. Sa iyo ang lahat ng kadakilaan, Panginoon, sa iyo ang lahat ng kapurihan, sa matamis ng pangalan ng anak mong si Jesus. Amen. Amen. Awit 90, Kapitulo 2. Bago nalabas ang mga bundok, o bago mo nilikha ang lupa at ang sanlibutan, mula nga ng walang pasimula hanggang sa walang hanggan, ikaw ang Diyos. Ama, kulang ang aming mga salita upang ilarawan ka, at hindi rin ito mabibigyang hustisya ang kadakilaan, kapurihan, kalinisan, at kabanalan mo. Hayaan mo nga po kami, Panginoon, na iyong mga nilikha ay mag-alay ngayong umaga ng mga titik, himig, awit at sayaw na maging halimuyak papunta sa iyong trono sa kalangitan. Maker of heaven and earth, I tremble
pagmamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo't inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin tulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Di magsasaya sa piling niyo. Kung may pagsubok man, kung malapitan, ako ay nailalapitan. Kayo, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig niyo. Walang ibang nagmahal sa akin tulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig niyo. Di magsasaya sa piling niyo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig niyo. Walang ibang nagmahal sa akin tulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig niyo. Di magsasaya sa piling niyo. Di magsasaya sa piling niyo. Di magsasaya sa piling niyo. Father, when you created us, we were dead because of sin. But with your unending and unselfish love, you made a way and gave your Son to give us an eternal life. Thank you for keeping us close to you, that even though through hardship, sickness, worries, and sinning, you still hold us and never let us alone. Kahanga-hanga, Diyos na dakila, karapat-dapat sa pagsamba. Kaluwalhati ay walang katulad, higit sa sukdulan kailanman. Ang alayan kay tanging ngiti, ihandog ang lahat sa akin. Bawat araw kayo ang naisip.
Ang halayan kay tanging ibig. Ihandog ang lahat sa atin. Bawat araw kayo ang I'm so secure. You're here with me. You stay the same. Your love remains here in my heart, so close. I believe
Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na kami ay sumamba. Kahit saan kami magtungo, ay nariyan ka. Hinihiling po namin ang inyong pagsama sa kabuuan ng pananambahang ito. Daluyan niyo po, Panginoon, ang inyong lingkod ng talino upang maihatid ang mensaheng dulot ay kaginhawaan at pagtitibay na galing po sa inyo. This we pray through our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Yes, palakpakan natin ang Panginoon. Pwede na. Pwede. Psalms chapter 23. Marami sa atin, siguro baka hindi lang 100 beses na binasa na ito at nakapakinig ng mensahe using Psalms 23. The Lord is my shepherd, I shall lack nothing. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He refreshes my soul. He guides me along the right paths for His name's sake. Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me. Your rod, your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Surely goodness and your love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Again, verse 6, sabi, surely your goodness and your love will follow me all the days of my life. Tiyak ako na ang iyong kabutihan, ang iyong pagmamahal, ang siyang magaganap sa akin, mangyayari sa aking buhay, araw-araw, hanggang sa ako ay bawian na ng buhay sa daigdig na ito. Verse 1, ang sabi ng psalmist, the Lord is my shepherd, I shall lack nothing. Dahil ang Panginoon, ang kanyang pastor, ang sabi niya, hindi ako magkukulang. At naniniwala ako na tayong lahat, iisa ang ating pastor. At hindi si Pastor Gami Alba yon. Walang kwenta yung pastor na yun. Ang daming limitations. Saludo ako kay Pastor Ed Lapis. Ang galing niya, pero hindi rin siya yung pastor natin. Ang pastor natin ay ang Panginoong Hesukristo. At ang sabi, kapag ka ang Panginoong Jesus, ang ating pastor, hindi tayo magkukulang. Meaning, kompleto tayo. Yun ang sabi ni King David, I am complete because the Lord is my shepherd. Ano yung pinuprovide sa kanya ng shepherd? Ang sabi, provisions of right food and water. Ang mabuting pastor daw ay dinadala siya sa pastulan. Alam niyo kung saan yon? Kainan yon. Kumbaga, restaurant yon. At hindi basta restaurant, masarap yung inihahain. Kasi ako, ang dalas ko sabihin, ang isa sa mga weaknesses ko, food, pagkain. Siguro kayo rin naman. Pero ayaw kong kumain nung nabubusog lang ako. Gusto ko kumakain ako habang sumusubo, yung bang sarap na sarap ka, yung ayaw mong mabusog. Kasi gusto mo pang kumain ng kumain. Ganun ang ating Diyos. Pag nag-provide siya ng food at ng water, first class, hindi ka mabibitin at hindi ka lang mabubusog. Satisfied ka. Yung isang message ko, yung feeding of the 4,000 and feeding of the 5,000. Imagine, libo-libo yung pinakain. Ano? At ang pinagkunan ng pagkain, miracle 5 loaves of bread, 2 isda,
Pinakain 5,000 lalaki at the end, yung 5,000 lalaking gutom at the end, busog sila. Pero hindi lang yon, satisfied sila. At hindi lang yon, umuwi silang may baon. Dahil sobra yung provision ng Lord, so pag uwi nila, may baon sila. Yun yung sinasabi ni King David. Provisions of right food and water. Mga kapatid, may mga minsan natatanggap tayong mga provision galing sa iba. Pero hindi naman yun ang kailangan natin. Pero dahil maganda yung kalooban nung nagbigay, natutuwa na rin tayo. Nakatanggap na ba kayo ng regalo na t-shirt halimbawa? Ako, halimbawa, ang size ko ay, ngayon, siguro large na lang ako eh. Dati, XXL eh. No. Halimbawa, may magbigay sa akin ng t-shirt. Eh, ang size niya small. Isusuot ko ba yun? Di ba? Hindi siya yung tama. Hindi siya yung kailangan ko. Pero, appreciated ko na rin kasi binigay eh. No. Ganon din naman. Yung iba na kapag nagbigay, pinakain ka, minsan nagmamaang-maangan na lang din tayo dahil hindi mo gusto, inoferan ka ng food, kain ka, hindi, busog ako. Eh, kitang-kita naman, gutom ka eh, kulay talong ka na nga eh. Sasabihin mo pa, hindi, busog ako. Kaya mo sinabing busog ka, hindi mo gusto yung pagkain. Alala ko, meron kaming may naikwento sa akin si Pastor Ed minsan eh. Gutom na gutom siya. Actually, kasama yata ako nung travel na yan. May nagmagandang loob. Pinakain siya, ang inihain ay manok na tinola, pero pag yung palong, alam niyo yung palong eh, no? Ando doon yung ulo, tapos yung mata nando doon. Pagkita ni Pastor, tingin siya doon sa naghahain, ay, fasting pala ako. Hindi ko makalimutan yung kwento niya yun. Hindi siya tumatanggi dahil sa kung anong dahilan. Ang ano lang is, hindi ko gusto yung pagkain. Pero nakaka-appreciate yung nagbigay. Mga kapatid, hindi mangyayari sa atin na ang Panginoon, pag pinakain tayo, binigyan tayo ng provisions, mali yung ibibigay. That will not happen. At satisfy tayo sa kanyang ibibigay. Sa verse 3, sabi, kompleto ako kasi may restoration. May restoration. Tignan niyo yung ikatlong talata. He refreshes my soul. Mga kapatid, hindi nyo man sabihin, tingin ko sa ilan sa inyo, pagod. Pagod. Yung iba magaling lang magdala. Dahil yung resistensya niya, pinuprovide rin ng Panginoon. Pero normal sa atin, mapagod. Nag-agree ba kayo? Napapagod tayo. Sino ba sa inyo ang hindi napapagod? Makina nga ipinapahinga eh, tao pa. Kaya sa counseling ko, kapag nakikita ko na sobrang nai-stress, tinatanong ko yung, paano ka ba magtrabaho? Eh halos hindi na nagpapahinga. So may stress ka nga. And I have to admit, may pagkakataong guilty rin ako dito. Yung kailangan magpahinga, pero sige pa rin trabaho kasi iniisip namin, kailangan. And minsan mali, hindi kailangan, mas kailangan magpahinga. Para mas humaba yung magagawa natin, kasi pagka hindi, iiksi yung panahon natin. Baka matigbak tayo. Bigla ka na lang ma-stroke, ma-heart attack. So pag kailangan magpahinga, magpahinga. At madalas ko rin sabihin, pag nagpapahinga, pahinga. Hindi habang nagpapahinga, nagtatrabaho. Di ba may ganun? Di ba may mga nanay? Magpapahinga. Habang nagpapahinga, naglalaba. At sa patuloy na pagpapahinga, pagkatapos maglaba, mamamalansya. At pagkatapos mamalansya, habang nagpapahinga, linis ng bahay. Eto na.
Hindi niya namamalayan, pagod na naman siya, nagbubunga nga na yun. Mga pinagsasabi mga kasama, mga tamad kasi ito, mga tao na ito. Wala silang kusa. Trabaho, trabaho. Eh yung mga anak naman kasambahay, sige, okay lang. Gawin niyo. At the end of the day, yung pahinga niya, lalo siyang na-exhaust. Sa totoo lang, kailangan nating magpahinga. But the truth is, kahit nagpapahinga ka, yung isip gumagana. Ang napapagod, hindi lang physical na katawan. The mind, the emotion, ang kapahingahan, sa totoo lang, galing sa Panginoon. Kaya kahit minsan nagpapahinga ka, ang gulo mo pa rin. Kasi yung isip mo, takbo ng takbo, dun sa hindi dapat takbuhan. Kaya ano sabi ng Panginoon? Kayong nabibigatan na lubha, kayong mga napapagal, come to me, and I will give you what? And I will give you rest. Ang kapahingahan, hindi lang dun sa kawalan ng ginagawa. Ang kapahingahan ay nasa shepherd, sa good shepherd. Come to me. So, bitawan muna yung mga ginagawa na yan. Kasi andyan dyan lang yan, pwede yung balikan. Pero yung buhay natin, yung health natin, mas importante. Isa ito sa mga blessing na pinasasalamatan ko sa Panginoon. Mula nung mag-lockdown, nabigyan ko rin ng tamang attention yung katawan ko. Kanina, bati sa akin ni Sister Nell. Pastor, lumitan tiyan nyo, ha? Totoo naman po. Kasi ilang pounds na ba nawala sa akin? 28 pounds na ho. Mula nung mag-lockdown. Salamat dahil nagkaroon ng tamang atensyon na restore. Napapagod tayo. And also, sa verse 3, merong guidance. And we all need guidance. He leads me in the right path. Sabi ng Panginoon. Mga kapatid, tayong lahat, gumagawa ng mga desisyon. Araw-araw halos. At minsan, sablay tayo, or hindi minsan, maraming pagkakataon sablay kasi hindi natin hinihingi yung guidance ng ating Panginoon. At minsan, hihingi ka nga ng guidance, yun naman sa iyo rin ang susundin mo. Para ano? Maganda, pag humingi tayo ng guidance sa Panginoon, yun ang sundin natin. Kasi hindi magkakamali. How can we go wrong if we follow the guidance of God? Si King Solomon, hari na siya. Ang sabi niya sa Proverbs 3, 5, and 6, trust in the Lord with all your heart. Lean not, sabi, huwag kang umasa sa sarili mong kaisipan. Lean not on your own understanding. Meaning, gamitin mo utak mo, pumlano ka, mag-set ka ng goal, pero huwag ka dyan primarily umasa. Anong sabi? In all your ways, acknowledge Him. And what will happen? He shall direct your path. Again, how can we go wrong if we follow the guidance of the Lord? Sasablay tayo pagka yung gusto natin ang sinunod natin. The other day, yung panganay kong anak, matagal-tagal kaming di nakakapagkwentuhan, meron siyang desisyon na gagawin. So, humingi ng payo sa akin. At the end, ang sabi ko lang ganito, anak, yung sa akin ay yung alam kong tama na ipinayo ko sa iyo. Pero mag-spend ka ng time with the Lord. Seek the Lord's guidance. Kasi magkakamali ako. Pero ang Panginoon, hindi. Mas maganda yon na sa mga ating mga mahal sa buhay, hindi natin pinipilit. Although nagsasuggest tayo, let them decide. At siguro the best that we can do is, eto ang sabi ng Panginoon, mag-decide ka kung susunod ka o hindi. Hindi tayo magkakamali. At ang maganda, the Lord will always guide us in the right path. At ang sabi pa, kompleto ako because of protection. Perfections and protections. Sabi,
kahit daw sa presence ng mga tumutugis sa akin. Tingnan niyo po yung verse 3 again. Having said, He guides me along the right path, even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Verse 5. You prepare a table before me in the presence of my enemies. Mga kapatid, pansinin nyo ha. May mga kaaway tumutugis kay King David. Pero ang sabi, sa kabila ng mga tumutugis na yan, relax ako. Even though I walk through the valley of the shadow of death, sabi niya, I will fear no evil. Why? Because the Lord is with me. Mga kapatid, sa panahong ito, pagtingin mo sa paligid, maring wala kang kasama, nag-iisa ka. Walang tao na kasama ka. Pagtingin mo sa paligid, may mga taong kasama ka. Pero baka ang prayer mo, ayoko siyang kasama, kunin mo na siya. Baka ganun ang prayer mo. Kasi parang mas mabigat na kasama siya at parang walang silbi. Aanin mo yung ganong kasama. Pero ito ang sabi niya, kasama ko ang Panginoon. Mga kapatid, even though we walk through the valley of the shadow of death, the darkest hour ng buhay. Kahapon may nagtanong nga sa akin, yung sabi ko kanina, Pastor Gami, kailan matatapos ang pandemic na ito? Sino ba nakakaalam? Meron bang nakakaalam? Alam niyo, sagot ko lang, alam mo, kahit madoble-doble pa itong pandemic na ito, basta sigurado ka, tama ang shepherd na kasama mo at ang buhay mo nasa Panginoon, nasa shepherd na ito. Magdoble-doble pa yung pandemic na yan, hindi ka matatakot. At mga kapatid, naniniwala ba kayo na kahit sa ganitong kondisyon, kaya kang i-bless ng Panginoon? Kayang i-provide ang lahat ng inyong pangangailangan? Tingin ko naman sa inyo, mukhang wala namang nagutom sa inyo ah. Mukhang yung iba tumaba. Grabe. Sa panahon ng kagipitan, mga kapatid, doon natin lagi at lalong makikita na ang ating Diyos, totoo. Totoo siya. Hindi siya nang iiwan. Yung pangako niya, never will I leave you, never will I forsake you. Iwanan ka man ng lahat, hindi ka man pansinin, hindi ka tulungan, ako andyan ako. Yun ang point ni Haring David eh. I will fear no evil. Even in the presence of my enemy, sabi niya, the Lord prepares a table before me. Grabe, piyesta yun. Piyesta. Yung nagugutom na yung iba, ikaw hindi ka nagkukulang at sobra pa at purihin ng Diyos dahil ang dami kong nakita. Sa ganitong kalagayan, nagiging blessing pa sila sa iba. Ang ating church, wala nang mag-lockdown. Wala naman talagang worship at walang income ang church. Pero hindi tayo nagkulang sa provision, sa mga members. Mga kapatid, walang pumunta rito na umuwi na walang dala-dala. Kasi may mga kapatid na nagtulong-tulong, nagbibigay sila ng ayuda sa ganitong kondisyon, nagpo-flow yung blessing. The other day, wala akong makasama. Pinasakay ko JR yung mga nakabalot pa sa atin. Ilan yun? 30 na bags. Pinamigay ko dun sa mga security guard at mga gasoline boy. Akala nila politiko ako. Malapit na ang barangay Ewan, September, Brother Nino, Diba? Sabi niya, saan barangay po kayo? Sabi mo, bakit? Kasi gusto ko namin iboto kayo. Hindi, day by day ito. Day by day, San Pedro. Galing yan sa mga members na nagkaloob. Hindi yan galing sa akin. Galing yan sa mga members. Tapos, ang nakakatuwa ito. Blessing talaga yan.
naggasolina ako. Alam nyo, nung binabayaran ko, kalahati lang ang binabayaran. Hindi naman nila ako kilala. No? Ganon ang Panginoon ninyo. Sa kabila ng sitwasyon, andyan ang kaaway, nandyan ang depression, kumikilos siya. Naalala nyo si Elijah nung ma-depress? Takbo siya sa gubat eh. At sa depression niya, isang malaking factor, pagod. And then second, gutom. Wala siyang makain. Alam nyo, pinagpahinga siya ng Panginoon sa gubat. Sa gubat, nakapagpahinga siya. Tapos, pinadalan siya ng pagkain. Hindi sa mga barangay tanod, hindi sa mga barangay chairman ang ginamit. Alam niyo yung ginamit? Uwak, ibon. Binagsak sa kanya yung pagkain, kumain siya, nabuhayan ng katawan. Mga kapatid, maaaring mapunta ka sa disyerto na kailangan mo ng tubig. Ang hirap ng tubig sa disyerto, pero pwede magpabukal ng tubig ang Panginoon doon. Pwedeng mapunta ka sa bundok, sa desert, no? At maraming mga hayop na maaari kang saktan. Pero ang Panginoon pwede kang proteksyonan. Naalala niyo si Daniel? Nilapa ba siya ng leon? Even in the presence of our enemies, the Lord will prepare a table before us. Again, piyesta yon. At dahil doon, talaga naman si King David ay sobrang tuwang-tuwa, galag-galak, kaya ang statement niya sa verse 6, surely goodness and love will follow me all the days of my life. Kompleto siya because there is provisions. Kompleto siya dahil merong restoration, merong guidance, merong protection and perfection, may refreshment, and merong eternal life. Bakit may eternal life? Tignan niyo yung last verse. Sabi ni King David, habang buhay ako, araw-araw, surely goodness and love will follow me. Mamamatay siya. Ganon din naman, isang araw babawian tayo ng buhay. Sabi ni King David, I will dwell in the house of the Lord when? Forever. Mga kapatid, ang buhay natin dito sa lupa, maiksi. At dahil sa kaiksian na yan, huwag kang magsayang ng araw. Each day, enjoyin mo. Kung paano mo mai enjoy, bahala ka. Mag-isip ka kung paano mo i-enjoyin. At enjoyin mo yung mga mahalaga sa iyo. Your family, your spouse, your children, and your life. Yung buhay mo. Sayang pag nagpalipas ka ng araw. Magmumukmuk ka. Wala namang resulta yung pagmumukmuk mo. Kung meron man, tumanda ka lang. Ang guhit ng iyong noo nadagdagan. Yung eye bag mo naging parang punching bag. Yon ang resulta. Pwede ka namang mag-enjoy. Even yung health condition, hindi siya dahilan para tayo ay magmukmok. Kasi marami, tingin niya healthy siya, pero unang namatay kaysa doon sa may cancer. So each day, enjoyin mo. The point is, matatapos tayo rito. But we will dwell in the house of the Lord forever. Kompleto pa rin, grabe, no? Pag namatay ka, kukunin ka ng shepherd. And you will be with the shepherd for life, for eternity. Mga kapatid sa Panginoon, tandaan natin, meron tayong good shepherd, and that is the Lord Jesus Christ. Siya ba ang shepherd mo? Siya ba ang pastor mo? Ako ay, again, I have to admit, ang dami kong limitation. Ba't ginagawa ko yung best ko? Sa kaya ko lang. Pero ang totoong pastor ay ang Panginoong Hesukristo. Siya yung gawin mong shepherd. At siya rin ang ituro mong shepherd
ng mga mahal mo sa buhay. Sa John 10 verse 11, ang sabi ng Panginoong Jesus, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. Tayo ay kanyang mga tupa. At siya ang ating pastor. Pati buhay niya, ibinigay niya sa atin. And so wala na siyang hindi kayang ibigay kasi yung buhay niya ay naibigay niya sa atin. Lahat kaya niyang ipagkaloob. Because Jesus, the Good Shepherd, is our shepherd. Mga kapatid, kompleto rin tayo. Kompleto rin tayo sa provisions of food and nourishment, regardless kung ano yung mangyari sa paligid. Kompleto tayo sa comfort and strength and encouragement and guidance. At mga kapatid, kung babawian tayo ng buhay, praise God, tiyak kasi tayo, heaven ang ating destination kasi pangako yon ng Good Shepherd. Di ba sabi niya, iiwan ko kayo, pero babalikan ko kayo kasi ipaghahanda ko lang kayo ng mansion. And in God's kingdom, sabi, maraming room available for us all. At walang pwedeng mag-ano nun, ha? Walang pwedeng umangkin nun. Sa'yo yun. Reserve para sa'yo. Let me end with this illustration. Marahil alam nyo rin ang Psalms 23 by memory. Yung aking apo, kahit alam nyo, pag tulog, gumising, pa-recite nyo Psalms 23, talaga namang with expression yun eh. No? Memorize niya. Marahil tayo, memorize din natin. Nagkaroon ng isang declamation contest. Declamation contest. Ang nakuha, among the contestants, dalawa. Isang good-looking guy with all, physical attraction, strength. Talaga namang antayo ay nakaka-attract yung guy na yon. At isang medyo may edad na. Ang nangyari, yung piece nila nagkapareho. Alam niyo yung piece nila na ginamit? Psalms 23. So yung good-looking guy na unang tinawag, ano na to? Final. No? First, second na ang pinaglalabanan. Yung good-looking guy, pagtayo, palakpakan na yung marami. Umuugong yung stadium sa palakpakan. Inirecite niya yung Psalms 23. At the end ng Psalms 23, yung ending niya, and I will dwell in the house of the Lord forever. Ang mga tao talagang palakpakan. Umugong talaga yung stadium sa palakpakan. Nung tumayo, yung last contestant, vying for first or second position, inirecite yung Psalms 23. Tahimik na tahimik ang lahat ng tao. Tahimik. Sa middle, nung pag-recite nitong contestant na ito, may naririnig na mga iyak. May mga umiiyak. And then at the end, nung sinabi na nung final contestant yung, and I will dwell in the house of the Lord forever. Grabe! Yung palakpakan, may kasamang standing ovation. Doon sa una, puro palakpak eh. Sa kanya, may tayuan buong audience at nag-iiyakan. What made the difference? Bakit ganon? Yung isa napakahusay, puro palakpak. Itong naging winner, siya yung naging winner. The same piece, tumayo, nagpalakpakan with standing ovation and with tears. Again, what made the difference? Alam niyo kung ano? Yung unang contestant, alam niya yung Psalms 23. And he's a good declaimer. Ang galing. Alam niya yung Psalms 23.
Pero yung final contestant, hindi niya lang alam yung Psalms 23. Ang kaibahan, kilala niya yung shepherd. He knows not only the Psalms 23, he also knew the shepherd of Psalms 23. And that will make the difference sa buhay natin. Pwede nating sabihin, kung kilala mo at ang pastor mo ay ang Panginoong Hesukristo, you can also say, surely, goodness and mercies and love shall follow me all the days of my life. At kapatid, don't worry. Kasi, hindi ito nakadepende sa performance natin. Because there are times na nadadapa tayo. There are times na titisod tayo. But then the Good Shepherd, hawakan ka sa kamay, itatayo ka, i-empower ka, makaka-move on ka. Kaya depende, sino ang shepherd mo. And the Good Shepherd is no less, no other than our Lord and Savior Jesus Christ. Tayo po'y manalangin. Panginoon, dalangin po namin na ang mensahe na aming pinagsalusaluhan ay nabusog nga ang aming kaisipan at nabigyan kami ng kagaangan sa aming damdamin sa emotion. At hinihiling ko, Ama, in Jesus' name, na manatili ito sa aming puso't isipan upang kami mapayapa, hindi mawala ng pag-asa sa anumang kondisyon na aming kalalagyan. At ang aking mga kapatid na naririto, Panginoon, dalangin ko na lumago ang pagkakilala sa iyo, being the Good Shepherd, aming Panginoon. Tulungan niyo ang bawat isa sa amin na patuloy araw-araw na ikaw ang kilalanin na Panginoon, tagapagligtas at pastor ng aming sari-sariling buhay, maging ng aming mga sari-sariling pamilya. Lord, salamat po at dinideclare namin, you are our shepherd. In Jesus' name, amen. 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 Palakpakan po natin muli ang ating Panginoon. Salamat sa ating pastor sa pagbibigay niya ng mensahe, no? So ngayong umaga po, bago natin hatid ang ating mga kaloob, tayo po'y manalangin. Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Lord God, sa pagkakataong ito na dinala mo muli kami, O Lord God, sa simbahang ito, Panginoon. Panginoon, hatid namin sa iyo ang aming mga tinangkilik, O Lord God, sa mga blessings na aming natanggap sa mga nakalipas na araw, O Lord God. Lord, tanggapin mo, O Lord God, at binibigay po namin ito ng buong puso namin, Lord God. Sa iyo po ang lahat ng ito, O Lord God. At yung mga kapatiran ko, Lord God, na naririto ngayon, Lord God, ay i-bless mo pa po sila, more blessings sa kanila, Panginoon, upang sa ganun, Lord God, ay patuloy kaming makasuporta sa mga gawain ng simbahang ito, Lord God. Sa iyo ang lahat, Lord God, ng kapurihan, sa iyo ang lahat ng kadakilaan. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Pinakamahirap
ulit sa ating Panginoon. Hallelujah. Nakakatuwa, no? Nagkita-kita muli tayo, no? So, ang pamagat ng shinare sa atin ng ating pastor ay yung surely goodness and loving kindness shall follow me. Amen? So, talagang ang pag-ibig ng Panginoon sa mga panahong ito ay ating nararanasan, di ba, mga kapatid? So, sa ating mga announcement, makinig po tayo. Sa ating mga announcement po, meron po tayong, tayo po, gaya ng sinabi ng ating pastor, na pinapayagan na po tayong mag-gathered dito sa simbahan natin. Pero 50% lang ng capacity ng church natin. So we do have 2 service na gagawin. 8:30 to 8 to 9:30 ang first service natin. Then yung second service natin is 10 to 11:30. Yan po yung ating service. So meron po tayong registration, I think online. Mamili lang po tayo. But then, i-screen pa rin po yung kasi nga 50% lang ng capacity ng ating church yung ating tatanggapin dito. No? So, okay yung, pwede naman, 2 service naman yan. Pwede tayong mamili na lang. Kung saan yung time na available kayo. Di ba? Makikita na natin yung ating mga kapatiran. And also, please, wear your proper safety. Yung ating face mask, yung ating face shields if ever kailangan. And then, sa ngayon, talaga hindi pa rin natin inaalaw yung mga kamayan, mga beso-beso, yakap-yakap na ganyan. So, kahit yung kaway-kaway lang, hindi naman tayo nagiging suplado no? So, we're just protecting ourselves. At the same time, we protect our ka-churchmate, no? So, hopefully, makita natin ulit yung iba nating kapatid sa mga darating na linggo, no? Maraming salamat sa ating Panginoon. Muli na tayo ipinakita-kita niya rito at tayo magkikita muli sa darating na linggo. So, inaasahan ko na makita pa ang mga kapatid ko pang namimiss ko na rin kayo. Namiss nyo ba ako? Sabi nga sa comment daw, shiny nga, no? So, kung gusto nyo makita ang aking ka-shinyhan, punta kayo dito sa church. Sunday. So, see you all on next Sunday. Tayo po ay laging magalak at tayo po ay pagpapalain ng ating Panginoon at patuloy ang proteksyon ng ating Panginoon sa atin. Amen? Amen. Salamat. So tawagin na natin ang ating mahal na pastor para sa final prayer natin. And ito ho yung ating first face-to-face congregational worship. And blessed tayo kasi kasama natin si Sister Nell, ang ilang mga anak niya, si Reyna, na kanyang may bahay, si Alfie at kanyang may bahay, at ang kanyang iba pang mga staff. Salamat sa inyo. Welcome. And by the way, nagpupuri ako sa Panginoon kasi isa ho sila sa talagang ginagamit ng Lord o ginamit ng Panginoon. Itong pandemic na ito na talagang nag-ano tayo. Hindi tayo nagkulang. Purihin ng Diyos. At sa iba pa, nakapatira na talagang kayo ay sumuporta hanggang ngayon. Purihin ang Diyos. So next Sunday ay ang worship natin ay i-expect tayo na at least, alam nyo, iniisip ko yung 50%, medyo baka magdikit-dikit pa rin tayo eh. So mga 30-40% lang siguro sa hapon kung pwede nating lagyan ng worship, lagyan natin. Pero tignan natin sa registration, okay? At ang first worship, after the first worship, mga kapatid, wala nang tambayan ho dito, ho. Uwian na agad. At wala akong kamayan. Sabi nga kanina, walang beso-beso. Ang greetings natin ay greeting Pinoy. Yung umawak na lang kayo sa dibdib at nakatingin sa muka. Huwag sa lupa, sa muka. Okay, nakatingin kayo. Okay? So, walang tambayan. Ho. Pagkatapos, uwi na kayo. Meron ho tayong mga kaagapay. Pauuwiin talaga kayo. So, second worship, ganun din. So, ganun ho ang ating magiging procedure at salamat sa Panginoon. By the way, narinig ko the other day, parang 75% na yung inaalaw nila. No? So, praise God. Pero, ano tayo, yung precautionary measures, yun ang ating i-apply. Okay? So, tumayo po tayong lahat and let us close in prayer. Amang banal, kami po'y sobrang galak na galak. Tuwang-tuwa sa first worship na ito after lockdown.
at inalaw mo na magkasama-sama kami. Salamat, Panginoon, sa blessing. Salamat sa malayang pagsamba. Salamat sa mga awitan, sa mensahe, sa pagkakaloob. Thank you so much. And Lord, narito po ang aking mga kapatid. Meron po silang iba't ibang mga pangangailangan. Ang panalangin ko, Ama, sa pangalan ni Jesus, katagpuin niyo ang bawat pangangailangan ng aking mga kapatid. Yung kanilang pisikal na katawan, bigyan niyo po ng kalusugan, iligtas niyo po sila sa anumang matitinding karamdaman, lalo sa karamdaman dulot ng coronavirus na ito. Pagpalain niyo ang bawat pamilya na nire-represent ng aking mga kapatid na naririto ngayon. And Lord, i-provide niyo po maging yung kanilang financial, material needs, at i-guide niyo po sila sa lahat ng kanilang ginagawa. Hinihiling ko rin, aming Diyos, na kaming lahat ay patuloy na daluyan mo ng iyong biyaya sa iba't ibang kaparaanan. Tulungan mo rin na kami ay sa buhay na ito, huwag magsayang ng araw. Ma-enjoy namin yung bawat araw na kaloob mo. At huwag niyo pong alisin sa amin yung kapayapaan na nanggagaling sa iyo, yung kagalakan at yung pag-asa. At ngayon mga kapatid sa Panginoon, sa Diyos na makapag-iingat sa bawat isa sa inyo, sa ating Diyos na puspos ang pagmamahal sa bawat isa, sa ating Diyos na kaya kayong puspusin ang kagalakan, kapayapaan at i-provide ang lahat ng inyong pangangailangan. Sa ating Diyos na ito ay aking ipinagkakatiwala kayo. At sumainyo ngayon ang bendisyon ng Diyos Ama, patuloy kayong iligtas ng Panginoong Hesukristo at ang patnubay, kaaliwan, kapayapaan, dulot ng banal na Espiritu ang siyang mararanasan ng bawat isa sa inyo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Day by day we grow more forgiving. Day by day, Day by day, we are more accepting. Day by day, growing with a kinder heart, like Jesus more and more. From glory to glory, day by day, let's be more loving. be more kind, as Jesus showed us the way of love. Day by day, we grow more forgiving. Day by day, Day by day, we are more accepting. Day by day, growing with a kinder heart, like Jesus more and more. From glory to glory, day by day, into Jesus' hands, day by day, into Jesus' hands, into Jesus' hands, into Jesus' hands, day by day,
follow